Hello mga toy. This is Toy Moto once again. Welcome to Road Diary Series, kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagmumotor, sa kalsada at sa buhay natin sa araw-araw. So ngayong umaga mga toy, maliwalas sa panahon. Ngayon ay Biyernes. So ayan mga toy, nagpagas lang tayo ng saglit para matuloy-tuloy na yung natin, pagalis. So as usual papunta na naman tayo sa ating trabaho. Araw-araw na lang. Siyempre, kailangan natin kumita mga toy. Subscribe now Para matustusan mga responsibilidad sa buhay, So ngayong umaga mga toy, sa ating video ay pag-uusapan natin yung napakasimpleng setup ko sa motovlogging. Nagsisimula pa lang tayo, Kung sa iba napakaganda ng kanilang mga setup, yung mga pro na talaga na mga vlogger, sa motovlogging. Pero sa atin ay mas simple pa sa simple, yun na yun Ito yung sa atin basic lang talaga. May share ko lang yung story, wala akong camera bumili ako ng mumurahing camera. Hindi ko kayang gumastos din ng malaking amount ng pera dahil sa isang camera lang, yung mga GoPro na mga caliber hindi ko kakayanin yun lalo na yung mga high-end na GoPro, So madaling bili ako ng mga brand na medyo nabili ko siya, tapos sinubukan ko sa unang motor ko kasi meron mga tayong mga iniidolo mga vlogger mahina talaga yung niya, yung stability niya. May nakita akong post sa FB, binibenta niya yung niya, yung GoPro Hero 5 action camera niya, pero wala siyang accessories. Medyo mura siya, kaya sinunggaban ko na agad kasi ever since gustong gusto ko na talaga magka GoPro. Kahit yung pinaka lumang model na lang, okay na sa akin yun. At least medyo mas maganda yung stability, kasi sa motor natin gagamitin, importante talaga stable. Ngayon nabili ko siya sa murang halaga lang. Nag-decide ako, subukan ko mag motovlogging, Ngayon ang pangalawang problema ko, wala akong microphone. Kasi yung GoPro Hero 5 iba na yung adapter niya. Kailangan mo na ng bumili nung GoPro mic adapter talaga para sa unit. Tingin ko sa online, mas mahal pa nga siya sa binili kong camera na second hand So halos pantay lang yung price. So sabi ko hindi na ako bibili ng adapter. Nag-research ako sa, siyempre saan pa ba kundi sa YouTube University, dahil wala naman tayo pambili ng GoPro adapter, microphone adapter. So sinubukan nating gamitin yung niya, yung external mic. Nagsasalita ako, sinusubukan ko sa video, sa motor, Ngayon meron time na naririnig naman siya, dinig naman, kaso may time talaga na yung wind noise yung nangingibabaw sa kanya. Masakit sa tenga, Kaya kung mapapansin nyo sa mga video ko nung una, wala talagang boses. At naisip ko nga yung mag voice over na lang, Kaso yung naisip ko rin, dapat yung intensity kasi ng pagsasalita mo is match dun sa video So mas maganda pa rin talaga kung sa actual mo talaga sinasabi yung mga bagay, lalo na pag may yung experience, may mga nakita ka mga bago sa kalsada. So meron kang ma-share ba, impromptu. Nag-research ako sa YouTube ng mga possible na paraan kung makapag-record ng audio, without buying ng adapter. Kaya nakita ko yung isang video kung saan gumagamit sila ng recorder, ng separate recorder, audio recorder, tapos sinisync na lang pagdating sa video. Maganda yung idea na yun sa tingin ko. So since wala akong audio recorder din, ay namit ko itong phone ko na lang, kasi since sa phone ko rin ni-edit yung video So instead na magko-connect pa ako ng other device pag nag-edit ako, so sa phone ko na lang re-record yung audio,
mayroon lang akong ginawang mic na parang DIY din na mic. Tapos mayroon na akong technique no paano siya maging sync o mag timing sa video. Bali pag on ko ng camera, naka-on na rin yung recorder ng phone ko. Ang ginagawa ko kasi is mapalakpak ako twice. Pinapakita ko siya sa camera na papalakpak ako. Tapos pag na-edit na yon, ni-edit ko na, tinitingnan ko lang yung, tinatiming ko lang yung tunog ng palakpak dun sa video para mag-sync na siya talaga, timing talaga tama yung ano niya, synchronization. Ayun lang yung ginawa kong technique. Tapos pag nag-cut ako, cut ko rin yung sa audio. Pag may kinat ako sa video, dapat ganun din yung ikakat ko sa audio para tuloy-tuloy yung synchronization niya. Dapat din yung audio recorder mo tuloy-tuloy din throughout the video, no? So yun lang. Medyo okay naman siya sa tingin ko, pansamantala, kasi wala naman tayong choice. Gumagawa lang tayo ng paraan base sa resources na meron tayo. So gayon, simple lang na ano. Tapos pag na-edit ko pala, tinatanggal ko na yung, pag na-sync ko na siya, no, na-match ko na yung audio sa video, minumute ko na yung audio ng video na galing sa GoPro talaga. Dapat nakamute na siya kasi kapag nandun pa rin siya, mayroon tendency na may konting delay or may konting difference sa timing niya, kakaroon siya ng parang echo. So nagiging noisy yung audio niya. So dapat isang audio file lang yung papasok sa video mo pag naka-edit ka. So medyo mahina yung ano niya, pick up doon sa kalsada, yung mga tunog, pero yung audio naman ng boses mo na habang nagsasalita is okay. So yan lang, no, napakasimple lang sharing natin this morning. And sana yung iba aspiring motovlogger kagaya ko, no, na nagsisimula pa lang talaga, may konting matutunan naman sa ating ano. Kung meron kayong mga ideas na mas maganda, paki-share naman at paki-comment kung okay lang sa inyo para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat mga toy sa pagsama ngayong araw na ito. God bless po sa inyong lahat. Lagi nating iisipin, ride safe talaga. And this has been Toy Moro Road Diary Series.